posibilidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Me First, Religion 101. Napakainam na hangarin na makasama ang Panginoon at makapiling siya. Subalit kung minsan ang nagpapahirap sa ating kagustuhang makapiling ang Panginoon, yung mahirap makapiling yung ibang mananampalataya. There can be brothers and sisters who may make it very difficult for us to fellowship with God because there can be a lot of self-righteousness and judgmentalism in the midst of believers. The world can be full of self-proclaimed messiahs and saviors, moral guardians, and so-called religious authorities. Ano po ang sinasabi ng Panginoon at itinuturo tungkol sa mga taong ito na akala nila sila na lang ang tama at sila na lang ang may karapatan sa lahat ng pagiging tama at ang lahat ng nasa paligid nila ay mali. Ang patuloy po nating pag-aaral ng Religion 101 according to Jesus, ang pamagat ng pag-aaral natin ngayon, Me First, o ako na ang mauna. Salamat Panginoon dahil kayo ay matagumpay sa aming buhay at malaya kaming nakaparito upang sumamba sa inyo at makipag-fellowship with one another. Nawa sa aming pananahimik sa iyong harapan Panginoon ay maghayag kayo ng katuruan nyo sa amin ngayon. Dagdagan nyo pa po ang alam namin. Palinawin nyo pa ang pagkaunawa at pagkakilala namin sa inyo. At nawa sa ituturo nyo sa amin, malapit kami ng ilang hakbang patungo sa iyong kaluwalhatian. Reveal your truth, teach us, and today, Father, lift us to a higher level of spirituality. We ask that you be the speaker, O God. Use your servant only as your instrument. Protect us from falsehood and from lies. Descend into our hearts, O God. Fill this place with your power and majesty. Lift up only your name and glorify yourself and bless your people. In the name of Jesus our Lord and our teacher, we pray. Amen. Me First, or Religion 101 according to Jesus. Alam naman po natin sa mga kolehiyo, yung mga 101, ibig sabihin basic subjects. We're going to read Matthew chapter 7 verses 3 to 5, a very common reading, and we pray that the Lord will give us fresh insights. Matthew 7, 3 to 5. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite! First take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. And may the Lord enable us to understand more from this very common reading from the book of Matthew. At ano po ang sinasabi ng Panginoon dito sa kanyang mga tagapakinig? Bakit naman pinagdidiskitahan ang kaprasong maliit na puwing sa mata ng iyong kapwa habang di mo naman pinapansin ang isang troso na nandyan at nakabara sa iyong mata? Paano mo naman sasabihin sa kapatid mong, halika, tatanggalan kita ng kapraso mong puwing, kung pagkalaki-laki niyang nakatakip sa sarili mong mata? Sabi ikaw na papagkunwari, alisin mo na muna ang pagkalaki-laking puwing mo sa iyong mata at nang ganoon makakita ka ng maliwanag at malinaw at pagkatapos pwede ka nang tumulong sa iyong kapwa na tanggalin ang kapraso niyang puwing. The object of this teaching is obviously the people who notice the speck in their brother's eyes and magnify other people's spiritual sicknesses and disability and problems but minimize their own. Pinapaliit nila ang sarili nilang mga kakulangan at pinalalaki nila ang kakulangan ng iba. At ang tanong ni Jesus, bakit? Bakit kayo ganyan? Why do you do that?
These are the people who appoint themselves to fix other people's problems, to correct other people's situations when they have a bigger problem of their own. Sabi, ang laki-laki ng problema mo, you're even worse off. How will you be able to help? These are the type of people who live and practice spiritual hypocrisy. Mga kunwari, pagbabalat kayo, pagpapanggap na banal at malinis. Obviously, ang mga tinatamaan ng katuroang ito ay mga relihiyoso, sapagkat mga relihiyoso ang mahilig magganyan. O kaya yung mga naggagaling-galingan, naghuhusay-husayan at naglilinis-linisan. And what is the conclusion of the Lord? Attempting to remove specks from other people's eyes while having a plank in one's own eye is dangerous. Halimbawa kayo, magpapa-opera sa mata nyo, tapos nakita nyo na yung surgeon, bulag. Magpapa-opera ba kayo nun? Ganito ang katumbas tong sinasabi dito. Magpapagupit kayo doon sa beautician, tapos ang pangit-pangit ng buhok niya. Magtitiwala ba kayo doon? O kaya merong gusto sa inyong maglinis, nurse siya, tapos ang dumi-dumi niya, nilalangaw siya, magtitiwala ba tayo doon? At ganitong-ganito, yung ipinakikita sa atin na larawan. Isang tao nagangga tabla, troso ang nakabara sa mata niya, tapos gusto niyang tanggalin ang puwing ng kanyang kapwa. This enterprise is bound to fail. So what is the prescription? Ano ang hatol? That hypocritical and moral guardians must first deal with their own disability. Self-appointed healers must deal with their own illnesses and blindnesses and their own situations. Unahing gamutin ang sarili. Kaya kahit po kayo nakasakay sa eroplano at makakakita kayo ng mga babala, halimbawa nagkaroon ng emergency at nawala ng hangin doon sa cabin, may maglalaglaga na mga mistulang mga maskarang pwede mong isuot at lalabasan nyo ng oxygen. Ano po ang bilin sa mga mas nakakatandang pasahero? Unahing lagyan ng sarili bago lagyan ng kasama nyong bata. Kasi kung inuna nyo yung bata at hindi na rin kayo nakahingat, inabot na kayo ng himatay, hindi nyo na rin siya kayang tulungan. So sabi, tulungan nyo muna ang inyong sarili at ang sa ganun, makakatulong kayo sa inyong kapwa. Unahin ang sarili. Yun yung me first. Hindi yung me first sa privilege, kundi me first sa pagtutuwid. And after correcting their situation, they can proceed with their self-ordained mission. So here Jesus teaches about many people's tendency to quickly appoint themselves as moral guardians, as moral surgeons, and healers. And remember that not only persons, the object can really be persons, but they can also be groups, societies, religious communities, and religious leaders. Mas dapat itong suriin at pakinggan ng mga relihiyoso. Dahil mas guilty naman ang mga relihiyoso ng self-righteousness kaysa doon sa mga hantaran na mga makasalanan na tinatawag. Kaya mas maraming beses pang pinagalitan ng Panginoon yung mga relihiyoso kaysa doon sa tinatawag na sinners. In fact, the Lord fellowshiped with the sinners and ate with them and dined with them because they wanted to really help them. At ang kanyang pinakamasasakit na mga salita ay para doon sa mga religious leaders. Because these religious leaders were in the same situation as the so-called sinners, probably even in a worse situation, but they would not admit it. That made their situation doubly dangerous. However, Jesus does not stop concerned people from helping, but He prescribes that they first study and correct themselves. Hindi naman tayo pinaghahanapan na huwag nang magturo sa kapwa. Pero sabi, bago ka naman magturo, tingnan mo muna yung sarili. Dahil judgmentalism na ang mangyayari kung ikaw naman mismo ay puro kamalian, tapos ang lakas ng loob mong magtuwid sa iba. Pero ang problema nga po sa mga tao na ganito, ay bulag sila sa sarili nilang kamalian. Wala silang inatupag kundi hanapin ang kamalian ng kapwa. James 3:1, not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Sabi, hindi kayo dapat lahat ay magpanggap ng mga guro, sapagkat ang mga nagtuturo ay hahatulan ng higit lalong sa mahirap na paraan, mas mahigpit sa mga teacher.
It doesn't and it should not discourage real teachers and those who are really called to teach. Ang sinasabi lang dito, if you are called to teach, unahin mong turuan na yung sarili at magdahan-dahan yung iba na hindi naman sila tinatawag ay ina-appoint nila ang kanilang sarili. Genuine and truthful self-knowledge and correction is gravely needed by people, especially by religious people. Nais ko pong lalong ipakadiinan by religious people because the most guilty of this sin are congregations, seminaries, Bible schools that are usually quick to see specks in other groups or congregations' eyes while ignoring the planks in their own eyes. Kaya nga hindi katakatat, nais ko nang ulitin, ang pinaka-mahahapding salita ng Panginoon were for the religious establishment. Dahil sila ang guilty nito. Ngayon, ating balik-balikan, ano ba talaga ang mahalaga sa turo ng Panginoon? It is the kingdom of God. The kingdom of God is a central teaching of Jesus. Very, very central. At hindi ko pagsasawaang ulit-ulitin ang mga verses na nagtuturo nito dahil kung minsan, ito ang pinaka-hindi naiintindihan ng mga tinatawag na Kristiyano. Luke 17:20-21. Once, having been asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, Jesus replied, "The kingdom of God does not come with your careful observation, nor will people say, 'Here it is,' or 'There it is,' because the kingdom of God is within you." Sapagkat yung mga religious leaders noon, mga Pharisees and all the others, were also obsessed with the coming kingdom of God na akala nila ay darating na ibinababa ng mga ulap, o kaya ang mga tao ay aakyat sa mga ulap para makarating sa kingdom of God. At nagtatalo-talo na ang maraming mga relihiyoso kung kailan mangyayari yon, saan bababa ang langit, saang bundok, saang syudad. Kaya tinanong nila ang Panginoon. Sabi niya ganoon, kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? At anong sabi ng Panginoon? Ang kaharian ng Diyos hindi darating na para bang isang parada na pwede mo makitang ayan dumarating na. Hindi yan darating na parang isang pangyayaring nakikita ng mata at nadidinig ng tengang ayan dumarating na ang kingdom of God. Sabi, hindi ganyan. At hindi pwedeng sabihin, eto na ang kingdom of God nasa aming lugar o nandun sa kabilang ibayo o nandun sa malayo, magtakbuhan tayo patungo ron. Sabi niya, sapagkat ang kaharian ng Diyos nasa inyong puso, nasa inyong kalooban. So ang tinutukay dito ng Panginoon na kingdom of God is the rule of God in people's hearts. Here and now, wherever you are. While we do not discount the other teaching about the kingdom that is yet to come, obviously, dalawang uri ang kingdom na ito. Isa yung hinihintay natin na second coming, at isa yung nauna na paghahari ng Diyos sa mga tao kahit hindi pa nangyayari yung second coming na yon. So heaven on earth, because heaven is in you, the kingdom of God is within you, sabi ng Panginoon. Kaya nung nagturo siya ng panalangin sa Matthew chapter 6, at sa verse 10, sabi ng panalangin na ito, "Your kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven." So when does the kingdom come? When the will of God is done on earth. And very specifically, when the will of God is done in a person's heart. Pag naghahari ang kalooban ng Diyos sa isang tao at nasusunod ang kalooban ng Diyos, yun, dumating na sa kanya ang kingdom of God. Pagamat hindi naman masamang hintayin pa niya yung isa pang dramatic na darating na tinatawag ng mga Kristiyanong second coming. So dalawa man lamang ang pinag-uusapan na yan, hindi lang siya isa. Kaya marami pong mga Kristiyano, wala nang inantay kundi yung darating pa, hindi na nila na bibigyan ng pansin at napapabayaan na nila yung kingdom of God that is available now. The reign of God in their personal hearts. At alam po yan ng marami sa atin, o marahil ng lahat sa atin kung naranasan na natin, na pag pinaghaharian tayo ng Diyos, kahit magulo ang mundo, payapa ang inyong puso. Kahit wala kayong pera, ang feeling nyo, mayaman kayo. Kahit na hindi kayo nauunawaan ng iba, hindi kayo na napagtatatampo. Kahit ginagawan kayo ng masama, hindi na kayo natetempt na gumawa din ng masama laban sa kanila. Dahil naghahari na ang Diyos sa inyong puso. Kung ganon, yung kalangitan ay nasa inyo na. Bagamat may darating pa, mabuti naman. Pero hindi naman kailangan that we suspend everything now and wait only for the coming kingdom. Sabi ni Lord, no, it will not come as observable phenomenon because it happens quietly
the kingdom of God descends upon you and rules in your heart, and in that case, you are already in the kingdom of God. At yung kingdom of God na yun, maaari kang umalis at dumating at umalis at bumalik. Kasi pagka hindi mo na naman pinaghahari ang Diyos sa iyong buhay, naghahari na naman si Satanas, bagulo na naman ang buhay mo. Kaya yan po ang nararanasan ng mga tinatawag na mga nagbabackslide, nakaranas na ng kabutihan ng Diyos, ng mapayapang buhay, tahimik na pamumuhay, pero unting-unting bumabalik sa kasalanan hanggang mamaya magulo na naman uli ang buhay. At pag nagkagulo-gulo, nagkasugat-sugat, nagkawasak-wasak, babalik na naman sa Diyos, at saka uli ba nung balik yung kaharian ng Diyos sa kanyang puso. Kaya binabantayan natin yan at pinaglalaban na hindi mawala. Kaya mahalaga yung patuloy na pagsuko sa Panginoon araw-araw. Ngayon, bakit po natin pinag-uusapan ang lahat ng ito? Kung ang napakahalaga ay yung kingdom of God, ang susunod na mahalaga ay yung daan patungo doon. Paano ba nakakarating sa kingdom of God? O paano ba pinararating sa ating sarili ang kingdom of God? Kaya yung topic natin ngayon, mga kapatid, may kinalaman. Because the path to the kingdom of God begins with self-awareness. It begins with self-knowledge. Self-criticism that leads to repentance. Self-criticism that leads to improvement. Self-criticism that leads to receiving the kingdom of God. Yan ang kinalaman ng pinag-aaralan natin. Kung ubod ng halaga ang kingdom of God, ang mahalaga naman ay paano makakarating doon, ang daan patungo doon ay pagbabagong loob. Kasi kung ang kingdom of God ay nasa ating kalooban, kailangan ng pagbabagong loob para pumasok yun doon, kasi para siya magkasya. At ang pagbabagong loob ay nangyayari lang kung tinitigilan mong husgahan ang iyong kapwa at tinitingnan mo ang iyong sariling mga karumihan at kamalian at hinuhusgahan mo ang iyong sarili. Marumi ako, makasalanan ako, di ako karapat-dapat, nagsisisi ako, patawarin niyo po ako Diyos at bigyan niyo po ako ng isang bagong buhay. Then nagkakaroon ka ngayon ng kingdom of God in your heart. But the kingdom of God cannot come into a heart that is full of self-praise and self-righteousness. Kaya sa Timothy 1:15 sabi, I am the worst. Bakit nakarating doon yung nagsabi nito? Dahil na nalamin at nakita niyang mas malaki ang kanyang mga puwing kaysa sa puwing ng kapwa. Si Paul, na hinahangaan na ng napakarami, isang great leader, sa Romans 7:24, sabi niya, what a wretched man I am. At sa verse 25, sinundan niya, who will rescue me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Siya na nag-aral sa eskwelahan ni Gamaliel, isa sa mga pinakamahusay na guro ng salita ng Diyos nung panahon niya. Siya na nagkaroon ng personal encounter with the Lord. Siya na sumulat ng karami-raming bahagi ng ating New Testament. Siya na nagtanim ng napakaraming churches at pinagmula ng napakaraming turo. Ang sinabi, what a wretched man I am. Bakit siya nakarating sa ganung conclusion? Dahil na nalamin at inunang tingnan ang sarili. Walang taong paghaharian ng Diyos kung di muna niya susuriin ang kanyang sarili hanggang siya'y makarating doon sa di matatakasan na conclusion na siya ay makasalanan, na siya ay maraming dumi, na siya ay maraming mali. Kaya ang unang ginagawa ng tao para mangyari ang lahat ng kaibig-ibig na bagay na ito, tigilang punahin ang iba, simulang tingnan ang sarili, maglinis ng kalooban, maghunos dili ang tawag doon, magpalit ng paraan ng pag-iisip. Yun ang sinasabi sa Romans 12:2 Be renewed by the changing of your mind. Sa Tagalog, maghunos dili. Ano ba yung hunos? Magpalit. Kaya yung ahas na nagpapalit ng balat, naguhunos. Nagpapalit. No? At dili, yung dili-dili, yung pag-iisip-isip. Magpalit ng paraan ng pag-iisip. Sapagkat talagang natural lang sa tao na lagi niyang tinitingnan ng mali ng iba. Sa mag-asawa, laging tinitingnan yung mali ng asawa niya, hindi niya tinitingnan ang mali niya. Lagi niya sinasabi, pinipintasan ng asawa ko ang luto ko. Talaga namang kapintas-pintas pala. Tampo pa ng tampo, hindi ayusin ang pagluluto. Meron naman, maayos na yung luto. Sabi niya, walang kwenta. Kasi naman pala, mas masarap magluto yung kirida niya. Kaya walang kwentahan dito sa luto nung asawa niya. Ang mga anak, lagi nilang nakikita ang mali ng magulang nila. Kasi ang lagi nilang kausap, mga kaedad nila na nagrereklamo rin tungkol sa sarili nila mga magulang. Pero kung sisimulan nating tingnan nating sarili, bago natin i-assign yung sisi sa iba, magkakaroon ng tunay na pagbabagong loob.
At yan ang itinuturo ng Panginoon. Tanggalin mo ang iyong malalaking puwing. Huwag mo munang pakialaman ang puwing ng iba. Mas relihiyoso, mas conservative, no? Mas naniniwala sa sarili, sa pinag-aralan, mas guilty ng ganitong mga bagay. Kaya yung mga taong naniniwalang matuwid ang kanilang buhay, tahimik, hindi naman sila murderer, hindi sila smuggler, sila ang may tendency maging ganito. Hindi nila nakikita ang iba nilang mga kasalanan pride, judgmentalism, self-promotion, and self-righteousness. Kaya sabi ni Paul, who will rescue me from this wretched situation? Ay salamat na lang may Jesus, sabi niya. Siya ang magliligtas sa akin. Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. Paano kayo matutulungan kung kayo nawawala, kung tayo'y nawawala? Una, dapat muna nating tanggapin, nawawala ako. Paano tayo pwedeng magamot ng doktor? Dapat munang magpunta ka sa doktor at sabihin mo, may nararamdaman po akong mali. May sakit po ako. Pero yung mga iba, huwag muna tayo magpunta sa doktor. Bakit? Magpapagaling muna ako. Ba't ka pa pupunta sa doktor kung galing ka na? Naku, baka mahalan lang ang singil sa akin dahil may sakit ako. Paano ka gagaling ako? Hindi ka magpapagamot. Pero marami pong ganon. Ayaw nila pumunta kung hindi sila magaling. So, kailangan mo nang tanggapin. May sakit ako. May puwing ako. May kasalanan ako. Yung naggagaling-galingan, hindi sila matutulungan ng Panginoon. Para ring mga naggagaling-galingang tao, hindi naman matutulungan niya ng doktor. Dapat tayo magpakumbaba. Ano bang ginagawa ng doktor kung minsan sa ating katawan? Pinaguhubad ka at titingnan lang yung katawan. Kasi ang paghuhubad, nakaka-humble din yan. Kaya sa harapan ng Diyos, naguhubad tayo. Hindi natin pinagtatakpan yung mga kasalanan natin. At nang sa ganon ay tayo ay magamot. Mark 2:17, Jesus said to them, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners. Pag sinabi ng Panginoon na hindi ako dumating para tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga may kasalanan, di nagmamatuwid-matuwiran, hindi na sila lalapit kay Jesus. Hindi na sila lalapitan, hindi na sila magagamot. Kaya ang unang-unang hakbang para gumaling, kilalaning may sakit ka. Look at the log in your own eye. Kung meron po sa ating nakikinig ngayon na nag-iisip ko ay bubuti kasama ko tong asawa ko, kasama ko tong kamag-anak ko, nang marinig niya, kayo ang dapat tamaan ito. Pag sinabi nyo, hindi ito para sa akin, para sa iba. Exactly. These are the people na concern ng verses na ito. Yung mga nagsasabi, hindi ko ito kailangan, pero kailangan ng katabi ko, buti na lang sumama siya. Ito yung mga taong nabubuhay sa self-righteousness. They think they don't need correction. It's always other people who need it. Yung bang mahilig sikuhin ng katabi, pag may nadidinig mula sa puto, pakinggan mo, sa'yo yan. Pag siniko kayo ngayon, sikaw niya malakas, sa atin dalawa yan. Hati tayo. Ang hilig-hilig na laging i-assign. What is needed is self-examination, self-judgment, removal of plank from our own eyes. And those that could and would help others spiritually must first attend to their own defects. Kaya kung minsan, napakahirap magdala ng mga tao sa Panginoon, sa church, sa fellowship, kasi yung nagdadala, bulag sa kanyang mga sariling kamalian, ang laki-laki ng dalang Bible, praise the Lord ng praise the Lord, hallelujah ng hallelujah, pero hindi niya alam, pinagtatawanan siya ng mga tao pagtalikod niya dahil ang dami niyang mga kamalian na hindi niya itinutuwid. Lagi na, hoy, it's a sin, that's a sin, it's wrong according to this verse, pero ang buhay naman niya umaaling-asaw at malansa na hindi niya pinapansin. Kaya hindi tuloy tayo nagiging effective na tagadala ng tao ng kaluluwa sa Panginoon. Dahil maraming mga puwing. Matthew 7:5, you hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. At pag ganun po ang ginawa natin, bago natin tulungan ang kapwa, ay kinilala natin ang sarili nating mga lansa at baho at dumi. What will we do to those who are in the same situation? We will understand, we will be more loving. Therefore, the help that we give, help will be given in love and in humility. At yun ang masarap tanggapin na tulong, yung tulong na ibinibigay ng may pag-ibig at pagpapakumbaba. Hindi yung parang ang taas-taas nung nagbibigay at ang baba-baba nung binibigyan. Yung tayo nakikipagkapwa, nakikisalamuha, nakikiisa sa mga marurumit makasalanan dahil ganun din tayo. And this is one sinner leading another sinner to the Lord. Hindi yung one righteous person leading a sinner to the Lord. Nobody likes that kind of relationship.
Kaya mahalaga yung pagpapakumbaba. Ephesians 4:2, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Kaya yung mga iba, yung nagko-correct ng mga may kasalanan, yung tatawagin ka pa sa entablado, sa pulpito, wala man lang love. Hindi man lamang ininda yung daramdamin na hiya o kaya ay sakit noong itinutuwid sa harap ng karami-raming tao na hindi naman sangkot doon sa problema, nalaman patuloy nila. Walang love. Ang gusto lang nila, self-righteousness or yung righteousnessan. Pero pagka in-x-ray mo ang buhay ng bawat isa dyan, wala rin naman papasa. Sino sa atin, mga kapatid, isa man sa atin, ang talagang papasa pag sinuri ng Diyos? Yung ikaw ay physical exam, in ultrasound, in x-ray, meron ka kayang maitatago sa Diyos? Wala. Lahat tayo ay tumatanggap lang ng pagpapatawad, lahat tayo ay tumatanggap lang ng pagpapalakas ng Panginoon, at lahat tayo unti-unti lang lumalakas at lumilinis, kaya tayo nakakatulong sa iba, pero hindi dahil tayo ay likas o sadya o sobrang malinis. Si Paul na nga, sabi niya, what a wretched man I am. So pag kami nagkakamali, nagkakasala, compassion ang una natin dapat nararamdaman, hindi yung akala mo kung sino ka na napakalinis. Yung mga mas laging ang galit sa kasalanan, yung mas laging very vocal about it, usually yan pa ang may itinatago. At sa pagtatago niya, kaya nagbabalat kayo, nagsusuot ng mga pagkukunwari na napakalinis, hindi pwedeng makarinig ng kasalanan. Yung may narinig lang na isang salita na medyo ay, ayoko marinig yan, ayoko marinig. Naku, yan ang mga kaduda-dudang mga tao. Yung mga kinakamayan mo lang, dulong-dulo lang ang inaabot na daliri dahil baka mo siya pagsamantalahan, yan ang may mali siya. Yung mga lagi na lang nag-a-assign ng mga malisyosong ideya sa ibang tao, bakit niya naiisip yon? Kasi yun ang laman ng isip niya. Kaya mga naglilinis-linisan na yan, mga sobrang naghihin-hin-hin-hinan, yan ang maraming himala. Naku, isipin nyo lahat ang kilala nyo. Yung ubod ng hihin-hin, yung pala ang nakakalibang abortion na. Sapagkat kuminsan ang tao, sa pagtatakip niya sa kanyang mga kamalian, kaya siya nag-OA. Kaya mas OA, mas dapat mag-isip-isip. Yung akala mo di makarinig ng salita na hindi galing sa Biblia, yung mga hindi na makatingin sa marumi, naku ha, yan ang tinutukoy ng Panginoon dito. Alam niyo po, ang Panginoon galit na galit sa pagkukunwari. Dahil ang lahat naman ng tao ay may kasalanan, lahat tao ay may mali. At kung tama ka man ng isang linggo, biglang nagkamali ka rin ngayon, kailangan mo na naman ang patawad ng Diyos. So paano ka magyayabang? Pero tayo rin naman po kasi sobra mag-expect. Akala natin kung mo Bible study leader o principal o pastor o elder o deaconess, akala natin nabubuhay na yan sa perfection. Napipilitan tuloy ang mga taong itong magpanggap dahil yun ang hinahanap ng tao sa kanila. Pero kung tayo ay magkakaroon ng malaking puso, maluwag na lugar para tanggapin maging ang mga pagkakamali ng ating kapwa, maging ang mga nangunguna sa atin dahil kapwa-tao lang natin sila, hindi sila mapipilitang magpanggap at mabuhay sa pagbabalat kayo. Ang pinakamahirap sa lahat ay may bulok kang sugat, tinatakpan mo ng make-up dahil hindi tatanggapin ng iba. Sapagkat ang sugat dapat ibinubunyag, inihahayag, nililinis, kinakalkal, naliliwanagan para gumaling. Pag yan ay tinatakpan, lalo lang nabubulok. Pero sa church, ang mga tao, palibasa, siguro hindi nila nauunawaan yung puso ni Jesus na umuunawa sa mga nagkakasala at gusto silang tulungan every step of the way. Akala nila i-judge sila dahil ang totoo lang po, mas mahigpit ang mga religious leaders kaysa sa Diyos. Mas mahigpit ang simbahan kaysa sa langit. Kaya ang mga tao tuloy na nasa church na uobliga na magkunwari. May pagkakasala na hindi pa masabi. Ito palang isang anak na ito ay dalagang nagbubuntis na hindi pa masabi sa church dahil naku, kauna-unahang i-judge sa mga taga-church, pagpipiestahan agad yan, at kung may posisyon sa church yung tatay o nanay, tatanggalin agad. Kaya tuloy na uobliga ang mga taong magkubli. Pero kung sa church, mga kapatid, ay magmamaskara pa rin tayo at magpapanggap, saan pa tayo pwedeng magpahinga? Saan pa pwedeng mapanatag ang ating kalooban? Dapat nga sa loob ng church yun. Kaya walang judgmentalism dapat. Gusto natin na maging banal ang lahat, pero kung hindi, tinatanggap pa rin natin at patuloy nating ipananalangin, kakantahan, tuturuan, aakayin. At kung tayo naman yung biglang humina at dumapa, tayo naman ang kadala itatayo, aakayin, tuturuan. Ganun lang ang buhay, bigayan, panapanahon.
But nobody, not even leaders, can be 100% correct 100% of the time. There will be times when we probably have to be the ones to carry our own leaders dahil sila ay may panghihina o pagkakamali o pagkakadapa. At pagka yung ganyang pag-iisip, mga kapatid, ang naunawa ng mga Kristiyano, talagang magiging heaven on earth yung church. Magiging talagang totoo yung sabi ni Lord na, "Come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest." Sa church dapat may rest. Masasabi mo dapat sa kapatid mo, "Naku, yung anak ko, ayan, nakakapitong nobyo na. Nakakaapat na hiwalay na sa asawa itong anak ko na ito, ipanalangin naman natin." Hindi nagpe-pretend ka that I have a perfect family because I'm a deacon. Dahil baka pag nalaman ng church, sipain ka tanggalin. Hindi dapat ganoon. Dapat may kapahingahan. Luwagan ang isip, lakihan ang puso, tanggapin maging ang mga pagkukulang at kapansanan ng ating mga kapatid. Kaya tayo nagtitipon-tipon because the church is a hospital. We know that everyone who comes here is sick one way or the other. And there may be days when you are not sick, then ikaw yung caregiver. Ikaw yung nurse, ikaw yung doktor, ikaw yung technician. And then there are times ikaw naman ang pasyente. Palit-palit lang yan. Kaya masarap yung maraming tao sa church Yung kalahati nanghihina, may kalahating malakas o nagtutulungan. May kalahating nanlalamig, may kalahati namang nag-aapoy sa Panginoon, naiinitan yung iba. Panahon. Mga kapatid, kung kayo nakikita nyo ang pamilya nyo maayos, maganda ang inyong buhay, pasalamat kayo at huwag na kayong dumaan pa doon sa madilim at mahirap. Pero tandaan ninyo na hindi tayo nakatitiyak. Nobody is sure about tomorrow, so nobody can be proud. Lakihan ang puso. Hindi puro na lang expectation sa kapwa, mga hindi maabot-abot na mga pamantayan. Yan ang sinabi ng Panginoon tungkol sa mga Fariseo. Sabi niya, kayo, turo kayo ng turo. Pagkatapos hindi naman kayo nagpapapasok ng tao sa kaharian ng Diyos at kayo rin hindi pumapasok, hanggang relihiyon na lang kayo, hanggang intriga na lang kayo at chismisan at reklamuhan. Hindi ganyan ang gawain ng Panginoon. 1 Corinthians 16:14, do everything in love. Kaya sa kilalanin tayong, ay magaling yan, istrikto, mas masarap yatang mabuti yan kasi maibigin, matulungin. Kung bakit gusto ng mga relihiyoso, ang image sila is stricto, dogmatic, yung talagang no compromise. So ang nangyayari, napaka-judgmental mo sa iba, napakalupit mo sa mga sarili mong mga kapatid. At ipinagmamalaki pa yon ng iba. If we're going to be mindful of error, we should be mindful of our own defects. Because if we did that, we will not become self-righteous, nor proud, nor judgmental. 1 Corinthians 1:28-29. He chose the lowly things of this world and the despised things so that no one may boast before Him. So yan daw po ang pinili ng Panginoon ng mga maging lingkod niya, mga mababang uri ng tao sa tingin ng iba, mga hindi na tinatanggap at tinatanggihan pa nga. Sabi yan ang gusto ng Diyos nang walang nagyayabang sa Kanya. Kasi nga naman yung iba, pag medyo ayos-ayos ang buhay, nagiging mayabang. So ang tanong sa ating pagwawakas, could you have a plank in your own eye, kapatid? Please, huwag nyo na naman i-assign sa iba to, ha? Sarilinin natin ito, tanggapin. Meron bang takip ang mata ko? Meron ba akong puwing na malaki? Wala ba akong pinagtutuunan ng pansin, kundi error ng iba? Error ng asawa ko, error ng anak ko, error ng biyanan ko, error ng manugang ko, kamalian ng kapitbahay, ng office mate, ng manager, ng supervisor, kamalian ng kapwa manggagawa. Yan na lang ba nang yan? Kamalian ng ibang churches, kamalian ng ibang mga speaker at pastor. Yan na lang ba nang yan ang laman ng ating utak? Jesus hates hypocrisy. Remember that. Jesus hates self-righteousness and judgmentalism. Matthew 23:13, woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. At ang turo ng Panginoon sa Matthew 7:1, do not judge or you too will be judged. In other words, in judging, dapat ang sinasabi natin, me first. Kung may hahatulan ako ng una, kasi ako dapat ang unahin dahil alam ko ang aking mga kamalian. But we tend to be most blind to our own defects and to the defects of those we love. Pag paborito natin, bulag tayo sa kanyang mga kamalian, pero pag hindi natin gusto yung tao, ang maliliit na mali, pinapalaki. But it is important to have self-examination. The path to the kingdom of God begins with self-examination, and then with this
inevitable conclusion that we are not good enough. Then we become needy of Jesus. Then we become needy of forgiveness. We become humble, and that is where we begin to receive the great blessings of God. Romans 12 verse 2 says, "Be changed by the renewing of your mind, by your vision, by the renewing of your vision and point of view." Heavenly Father, we ask that you examine us. Not us examining others, but you examining us, O God, and we examining ourselves. Kahit man lang sa panahon lang na ito, Panginoon, sa mahaba-habang panahon na maaaring hindi natin nagagawa, turuan niyo po kami na husgahan ang aming sarili. For a change, hanapin namin ang aming mga mali at hindi mali ng iba. For a change, we consider ourselves the guilty ones sa mga away na nasuong namin, sa mga di pagkakaunawaan. For a change, O God, sa lahat po ng di namin nakakasundo, di namin nagugustuhan at hindi nagkakagusto sa amin, ang isipin namin ngayon, kahit sa sandali lamang na ito, kami ang mali at ano kaya ang mali namin na yon. Hubarin namin yung self-righteousness, always instantly and quickly assigning the error and blame to other people. Teach us now, Lord, to look at our own errors. Mga kapatid, kung kayo po ay may mga nakaaway, hindi nakasundo o nagalit sa inyo, for a change, at this time, isipin natin ano ang ating pananagutan, ano ang error natin. Sa mga lagi na lang nating nakakaaway o di nakakasundong tao, isipin natin tayo ang mali, ano ang mali natin. Bitawan natin yung habit of always looking at ourselves as the correct and aggrieved party. At mga kapatid, kung sa palagay nyo kayo laging inaapi, ginagawa ng mali, for a change, isipin nyo, ano kayang mali ang ginagawa ko that attracts this kind of behavior from other people? Sige, mga kapatid, for a change, subukan nating sisihin ang sarili natin. Sapagkat kung hindi naman totoo, the Holy Spirit will tell you, huwag mo sisihin ang sarili mo, tama ka. Pero kung totoo, the Holy Spirit will also say, sa wakas, tinanggap mo rin. Ngayon, pwede na kitang simulang turuan. Magbulay-bulay tayo. At sa lahat ng di natin gusto sa mundo, isipin natin kung anong problema natin, ba't hindi natin nagugustuhan yon. Hindi lang yung kung anong problema ng mundo. Anong problema natin, anong problema sa atin. Mag-isip-isip tayo, mga kapatid. In judgment, let us say, me first, O God. You know why? Because God is merciful and God is just. If you misjudge yourself, then God will say, no, don't be cruel to yourself because you're right. But first, you've got to judge yourself and let God say, no, you are right, my dear. Pero pag inuna na natin sarili nating tama ka, mali sila, hindi na tayo maitutuwid ng Panginoon. Kung hindi natin to habit, mga kapatid, for a change, lay the blame on yourself, examine yourself, let us all do that to our own selves, and let the Lord be our real judge. Be alone with God. Savor this moment. Samantalahin nyo itong pagkakataon at huwag madaliin, kasi hindi naman lagi na handa tayong sarili ang sisihin. At kung sakali nga na nakita nating merong dapat sisihin sa ating sarili, pagsisihan natin ito, ihingi ng tawad sa Diyos at sa tao, at ituwid ang ating mga buhay. Kung matapos ang ganitong panalangin, at nakita niyong wala naman talagang mali sa inyo, pero hindi siguro mangyayari yun. Pero kung sakali man, ipagpasalamat sa Diyos na napakalaki na nang naituwid niya sa ating buhay. Manahimik, magbulay-bulay, and as I said, for a change, don't harsh with others, but with yourself. Because judge will always correct you if you're being overly harsh to yourself. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Me First, Religion 101.
dalangin ko'y iyong tanggapin, na maging karapat-dapat sa iyong paningin. Kung may pag-aalinlangan ang aking paniwalaan ay ikaw. O Diyos, ang kailangan ko'y iba yung lakas upang di ko natahakin ligaw na landas sa pagpaparot parito. Sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan na tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mong wagas. Sa pagpaparot parito, sa ulat bagyo'y hindi magbabago. Katapatan ko, ang alay ko, Panginoon. Katapatan ko, sa'yo'y panghabang panahon. Kahit minsan man tiwala ko'y di kukupas, katapatan ko, panatiliin mong wagas. Panatiliin mong wagas. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi, na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ang ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ang mga kasabihang ito, sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili, at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan: ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito: ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat
Napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery. Yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman syempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda, habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na. O kaya, ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama, sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok.
higit pa. Panginoon, tapat, dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara. Sagat sa labis ang inyong pagmamahal, sa tupang sa kawan na nawala. Kung aking bibilangin bawat butil ng buhangin, ang habag niyo'y ganon karami rin. Ang pag-ibig niya sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Paano ba masusukat taas, lalim, layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailanman. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!